Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila natamimi nga itong seremolya na ito or tinatawag na bonjing sa katanungan nga ni Coco Pimentel tungkol nga sa kaso ni DJ Bantag. Dito nga natin makikita mga kaibigan na tila pautal-utal na nga itong seremolya kung sumagot dahil talagang wala naman talagang matibay na ebidensya na pinaglalaban ni Rimulya na ito na talagang binasura na lahat ng mga korte ang mga ebidensya na hinain ni Rimulya. Ang katanungan dito mga kaibigan, bakit patuloy pa rin ang pagre-raid nila kay DJ Bantag? Kung titignan natin at pag-aaralan natin, halos matataas ang protector at mastermind na nasa likod nga ni Boying Rimulya na ito. Kaya naman nagagawa niya ang kanyang kagustuhan na kung ipaparade kung nasaan si DJ Bantag ay ipaparade lamang nito at dinadamay na nga ang pamilya ni DJ Bantag. Dito natin makikita na puwersahan na ngang gagamitin ang dahas ng bonjing na ito para lamang lumantad si DJ Bantag. Lalong-lalo na nga na-trigger siya nung in-interview ng mga banateros ito dahil nagpapa-interview ito ngunit hindi nagpapakita kay Boying Rimulya. Dito natin mapapatunayan na solid supporters nga ng mga Bantag ay talagang stick to one sila at naninindigan sila sa katayuan ni DJ Bantag na napatunayan naman ng korte na inosente ito sa pagkamatay nga ni Percy Lapid. Ngunit talagang pinagdidiinan kasi ni Rimulya ang kanyang kagustuhan. Kung tatandaan natin ay talagang meron pang dalawang suspect ngunit pinalaya nila at hindi na nila ine-interview ito kaya nagkakaroon talaga ng kababalaghan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Na chair at senador ng bansa. Walang iba kundi Senator Coco Pimentel. Kahapon nata, nagkaroon ng hearing. I think deliberation ito sa budget. Nandun si Boying. Nandun si Senator Pimentel. Isiningit niya, sabi niya, Secretary Rimulya, narinig ko lang na nalaman ko na gusto mong kasuhan at ipakulong yung tatlong vloggers na nag-interview kay Bantag. Ano bang kasalanan nila? Nako, sumagot si Boying, sabi niya nga, si Bantag, Your Honor, may warrant of arrest. Dapat hindi na yan ini-interview. Yung tatlong vlogger na yan, they do not respect the law. Yung tatlong vlogger na yan, they should cooperate with the government. They should respect the law at huwag kampihan si Bantag. Dapat i-report nila kung nasaan si Bantag. Yun daw ang kasalanan ng tatlong vlogger. Bakit hindi nila i-report kung nasaan si Bantag? Nako, Mr. Secretary, kung ako, alam ko lang kung nasaan si Bantag, never na i-report ko sa inyo. Bakit? Kasi opinion o may paniniwala is that he's a victim of injustice. Wala siyang kinalaman doon sa pagpaslang kay Percy Lapid. Bakit ko i-report? So, do not demand. You do not demand respect. You should earn it, Mr. Secretary. Okay? So, nung sinabi ni Boying na ganun, they should cooperate with the law. Ang banat ni Senator Pimentel. So, kasalanan ba nila yung pag-interview kay Bantag? Anong sagot ni Boying? Kasalanan ba yung pag-interview? Ito, surrender si Boying. Your Honor, I acknowledge freedom of the press, freedom of the media, freedom of speech, freedom of expression. Yun.
Binanggit niya yon. I respect it. But, sabi niya, when it comes to respecting and obeying the law, people should die for it. Ano ba yung should die for it na sinasabi niya na? So, ang iginigit ni Boying, tayo daw mga tao, we should obey and respect the law. Yes! I agree. We should respect the legal system, the judicial system. Yes, I agree. But, kung ang SOJ, katulad ni Secretary Boying, nawawalan ako ng gana. Kasi, ibang style niya eh. Bruso, ano ba yun? Garapalan, takutan. He demands respect, but he cannot earn it. It's a matter of leadership, Mr. Secretary. Magpakita ka ng magandang halimbawa para ang tao sumunod, igalang ang batas. Kailan kung ang ipinapakita ng sekretary yung ganyan, kahit ako, mawawalan po ako ng gana. So, yun, ang palaging punto ni Boying. Tayo daw, we should respect and obey the law, yes. But, tanggalin nyo muna si Boying dyan sa SOJ para kompleto ang pagsunod at pagrespeto namin sa judicial system. Kaya nga ayaw mag-surrender si DG Bantag eh. Kasi nakikita na napaka-bias si Boying. Itong Boying, wala pang preliminary investigation. Ang kaso nasa kamay pa ng NBI ba o CIDG, nagpro-pronounce na siya ng judgment na si Bantag is the mastermind. Anong klaseng SOG yan? So how can you command respect and obedience of the law kung ang SOJ na symbol of justice bias? Yun po ang problema sa inyo, Mr. Secretary. Okay? You lead by example para kami susunod sa iyong magandang ipakita nyo na patas kayo. Sa ngayon, ang perception ko as a citizen, hindi po patas ang SOJ. Opinion ko lang yan. Okay, so ito, balik tayo kay Senator Pimentel. Sabi niya, so, what law have they violated? Sige nga, anong batas na nilabag ng 3 vloggers? Naku, hindi makasagot si Boying. Did they interview in person or Zoom? Alam niyo ang sagot ni Boying? I'm not sure. Hindi ko napanood yung video. Ay, grabe pagkalutang. What? Sabi ni Senator Pimentel. You do not even know and now you are planning to file a case against these vloggers. Hindi mo napanood. Narinig ko lang po sa aking mga tauhan. Yun na. Style Boying talaga. Maalala nyo yung sa Bucor, yung Kataroha case. Di ba na fake news na naman siya? Kasi maling informasyon yung natanggap niya. Galing lang sa kanyang mga tauhan. Fake news. Ano ba yung fake news niya? Na patay na si Kataroha. Mamaya, nahuli na. Confusing na dahil sa maling informasyon na natatanggap niya sa kanyang mga tauhan. So, dito sa kaso ng incident ng 3 Banatero vloggers, hindi niya napanood mismo yung interview. Tapos, ang tapang niya magsabi nga, magpa-file kami ng kaso. Hindi niya napanood. Kaya sabi ni Senator Pimentel, Mr. Secretary, you should personally watch the video and study everything. Yun ang advice ng senador. Kasi, yung mga sinasabi mo sa press con, there's a chilling effect on people. Nakakatakot. You are curtailing freedom of
press, freedom of expression, freedom of the media, yung sinasabi mo na kasuhan mo, ipakulong mo ang mga vlogger na mag-interview sa isang tao. Chilling effect yun. Kaya, pag-aralan mo, ikaw mismo manood sa video. O anong sagot ni Boyeng? Ayaw kong panoorin, Your Honor, kasi nasasaktan ako. Di ba tinitira siya ni DJ Bantag? Ayaw daw niyang marinig. Ayoko, I don't want to waste my time na batikusin ako ni Bantag. Ganon ang dating sa kanya. Ay, nako. So, sinamarize ni Senator Coco, sabi niya, ang labanan dito, it's a matter of values. Hindi na law. Hindi na batas. Kasi wala talagang nalabag na batas. May column, legal commentary ni Attorney Panelo. Panelo, Pimentel, these are top-notch lawyers. Ano? Mga abogado di Campanilla. Both of them sinasabi, walang nilabag na batas. Direct contempt or indirect contempt, sabi ni Attorney Panelo, hindi yan pasok. Wala talaga. Kaya, tama yung conclusion o analysis ni Secretary Pimentel. It's just a class of values. So, ano yung values? Yung kay Boyeng, ang value niya is, irespeto nyo ang batas. May warrant of arrest na yung tao na si Bantag. Huwag nyo nang interviewin, i-report nyo na kung nasaan. Ganon kay Boyeng. Ito namang mga vloggers, ang value nila is freedom of speech, freedom of expression, freedom of the press. Plus, pro-Bantag sila, hindi sila naniniwala, itong tatlo, na si Bantag ang mastermind. Si Boyeng, anti-Bantag. Yun na yung class of values. So, dito, isang very noticeable, si Bato, nakaganon lang siya. Wala. Senator Bato, wala lang. Diba, pag may ganyang Senate hearing, si Bato, madada. Wala man lang comment si Senator Bato. Bakit? Nagselos siya kay DJ Bantag. Dito nga natin makikita mga kaibigan na pati nga si General Macañas ay talagang pinagtatanggol nga si DJ Bantag dahil alam niya nga kung ano nga ba talaga ang katotohanan na nangyayari at talagang hindi niya na nga sinasanto ang mga pulpolitiko na ganib sa kapangyarihan na kahit anong pagbabanta sa mga ibang vloggers ay patuloy pa rin silang nagsisiwalat ng katotohanan para malaman ng taong bayan kung ano nga ba ang nangyayari sa mundo ng social media na hindi pinapalabas ng mainstream media na talagang nagkakaroon na sila ng pagkabayas. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.